So sila yung dalawang celebrities na maraming bashers na napag-utusan lang at maraming bashers na binayaran lang para i-bash sila. Ang dahilan? Alamin natin yan dito sa video na to. Now, may I just remind everyone that this channel and this page is exclusively for showbiz updates. So, if you don't like our niche, okay lang po mag-skip po kayo. Hindi naman din ako sikat, no? Pero ang dami kong basher kasi laganap talaga yan ngayon. Baka nga inutusan lang din yung mga bashers ko eh. Charot. Actually, sa ibang channel na hinahawakan ko is mababait yung mga commenters. Dito lang talaga sa showbiz na channel, yung ang dami kasing mga marites lang, 'di ba? Yung mga ganyan yung mga tipong tambay lang na kapag nagsalita ka ng hindi nila gusto, talagang dudumugin ka. Pero kasi yung iba kong channels is about politics, tapos yung isa naman about sports. Very, very mabait yung mga tao doon. So, nagiging kaibigan ko pa sila. Nung nasanay na ako, kasi ang dami ko ng mga channels na hinahandle, para na lang silang hangin na nagpapapansin sa akin. Kawawa kasi kumakausap sila ng taong hindi sasagot sa kanila. Wala akong nababasang mga comments. But then, meron akong mga friend na concerned sa akin. Ganun ako kamahal ng mga friends ko. Sabi nila na, uy, hindi nila nagustuhan yung opinion mo sa ganito. May sinasabi sila sa'yo, pero hindi nila dinidiretso. Siguro para hindi ako ma-hurt. Ganyan. Pero, deadmatology, kasi ganun talaga eh. Commentary kasi itong channel na to, kung ano yung feel mong sabihin at ano yung tingin mo sa mga bagay-bagay, sasabihin ko talaga yun. 'Di ba? Kayo din naman may sarili kayong opinion. It just so happen na meron akong platform para ma-express yun. No, kasi I'm a hired content creator. Yun yung trabaho ko. Magkomento sa mga bagay. Okay? So, meron dyan hindi matanggap yung mga sinasabi ko. Bahala kayo sa buhay. Yung problema nyo yan. So, anyway, dumako na tayo dito kay Maine Mendoza. Saan ba nanggaling itong bashers niya? Ang bashers niya ay may grupo. Imagine, nag-form pa sila ng grupo. Ganun sila. Ka-invested. Hindi ako makapaniwala may mga ganitong maninirang mga tao. So, paano siya nagkaroon ng ganon? Simple lang. Nung nabuwag yung Aldab, at lalo na nung nagpakasal siya dito kay Arjo Atayde, ang daming nagalit. No? Maraming teorya tungkol sa kanyang pagpapakasal kay Arjo Atayde. Unang-una na dyan na hindi daw totoong Maine Mendoza yun. Retokada na Maine Mendoza yun. At pangalawa, robot daw yung Maine Mendoza na yun. Would you believe that? Kasi itong parang Aldab may para silang cult. Anyway, we have to respect that kasi yun yung paniniwala nila 'di ba? Pero ang pino-point out ko dito is yung bashers na talagang nagsimula silang i-hate itong si Maine Mendoza nung time na pinakasalan niya si Arjo. At meron kasi mga naniniwala na in real life, bumuo ng pamilya itong si Alden at itong si Maine Mendoza. At meron nga daw itong 3 anak. So, yun ang maraming naniniwala. Actually, kalat na kalat itong mga grupo na ito sa Facebook. Meron din ito sa Twitter. No? Itong grupo ng bashers ni Maine Mendoza ay meron pa silang oras talagang sinusunod. Kung anong oras sila magpo-post sa Twitter, no? May schedule. At yung mga bashers na ito ay meron silang, syempre may group chat, 'di ba? Nagko-coordinate sila kung anong mga sasabihin. Grabe, ganun ka-invested. Ganun pala manira. Hindi ko kasi ugali yun eh. Tapos, etong mga bashers na ito ay yung kung ano yung mga post nila, pinag-uusapan nila, doon nagko-coordinate sila, ganyan. 'Di ba? Nakakaloka kasi nalulungkot ako para sa kanila kasi alam ko kung gaano sila ka-desperate sa buhay. Pero ganun talaga, may mga taong ganun. 'Di ba? So ito naman ay nagbuo lang dahil mga fans sila dati ng Aldab na nagalit na kay Maine Mendoza dahil nga sa nabuwag ang Aldab pero still in their hearts talagang buo pa rin ang Aldab at talagang mahal pa rin nila ang Aldab. Yet, itong Maine Mendoza nga daw na peke ay binoboykot nila at binubu nila sa social media.
Meron naman yung totoong Maine Mendoza. Kung ano-anong okra yung pinagsasabi nila. Sabi nila mula daw nung napangasawa si Arjo, nawala daw yung pagka-fresh nitong si Maine Mendoza. Ang dami doon. Tapos meron pa nilalait nila yung labi ni Maine Mendoza. Lalo daw, alam niyo yun, minsan grabe na. Pero ako, pagka nilait niyo ako ng physical, di ako maniniwala. Wala akong pake. Kasi alam ko kung ano ako, di ba? I'm sure yung mga artistang yan, confident sa sarili nila yan, kaya hindi yan maapektuhan kahit nalaitin nyo yung mga itsura nila. So dumako naman tayo dito kay Tony Gonzaga. Si Tony naman, itong grupo ng bashers niya ay binayaran at napag-utusan. Nagsimula ito lahat nung kampanya. No? Meron kasi siyang isang sinusuportahan na kandidato sa pagka-presidente. Ay, kilala naman natin yan, si BBM, di ba? So, nagsimula doon lahat dahil marami ang nag-hate because of her political stance, no, her political views. Ang daming nagalit. But hindi nila nakita na kaya niya din sinusuportahan yun. One reason is, kamag-anak yun ng asawa niya. Diba? At saka, right niya yun decision niya yun sa buhay. Pero ang dami kasi talaga na, bakit gano'n nag-aaway-away dahil sa mga political stance, diba? Wala lang, nakakaloka lang kasi decision mo yan point of view mo yan, bakit kailangan may mag-away-away, kailangan may i-hate, 'di ba? So balik tayo doon. Si Tony Gonzaga ay binoykot ng karamihan dahil alam naman natin na marami din followers si Mama Lenny natin, 'di ba? Si Mama Lenny, hindi ko pala siya binoto. So alam naman natin na marami siyang followers, 'di ba? At eto na nga, nung time na yon ay model siya ng Shopee. Pati Shopee ay naapektuhan dahil ang dami daw nag-disable ng kanilang mga Shopee app. Dahil nga si Tony, ang model nito, ganun nila kahit si Tony that time. Pero si Tony, parang ako lang talaga. Walang pake. Walang pake talaga. Alam mo yung ganun? Kasi yung mga masasaya sa buhay, sa totoo lang kahit may iba to sa'yo, hindi ka mababother. Hindi ka matitrigger. Kahit ano pa yung iba to sa'yo na panlalait dyan at kung ano pa yung panghahamak na ma-experience mo, dermatology. Ganun lang yun. No? Mapapaghalataan mo kasi kapag kalimbawang itong tao na to, sobrang mula nung pagkabata siguro naglulong siya ng pagmamahal or siguro ito walang mga kaibigan nung pagkabata niya. Or siguro talagang likas na chismosa at mapanira siya. 'Di ba? Gano'n na nakalakihan na niya. Kaya nadala niya sa pagkalaki niya. At ngayon nga, ay full-grown basher na siya. Nag-evolve. Ganon. Kasi nasa social media na tayo ngayon. So, 'di ba? Iba na yung pag-grow ng mga marites at mga mapanirang mga tao. So thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you in my next vlog. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye-bye!